It's a good thing po na natatapos natin tong series na to, then we will go with our outdoor fellowship. So sige po, tuloy po tayo. Yan. So, kung makikita po natin within the book of Acts, kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, at may kumbaga, sa isang, sa isang topic sa Bible, when we read it, di ba, ang akala natin separate na story ito? Di po ba? Kapag tinignan natin at nagbabasa tayo sa Bible that this is a separate story, kumbaga hindi natin makikita talaga yung kung bakit ba naisulat yung Bible. So sino po dito yung nakasama sa BS last 2 or 3 weeks, 2 Tuesdays ago? Yung about dun sa tinadtad na, sino na yan? Yung concubine, di ba? So makita natin na akala natin napaka-brutal na istorya, pero attached to that pala, yung plan ng Panginoon that from this line, na sa halip na, kumbaga, dahil sa pangyayaring ito, sa halip na lipulin silang lahat, pero may nailigtas that around the 600 man, di ba? Dito pala magsisimula yung first king of Israel. So it's the same thing with reading with the book of Acts. Makikita natin saan ba natin ikukonekta. So siguro makikita natin, Pastor, bakit inumpisa mo sa Matthew 28, 18 to 20. Kung matandaan po natin, nung magsimula tayo sa books of Acts chapter 1, ano yung unang series po natin? Matagal na kasi, no? July pa yun eh, di ba? Continuing the unfinished work, tama ba? Inumpisa ni Kuya Jess, di ba? Inumpisa ni Kuya. So that is June pa po yun. So makita natin, the story in the books of Acts is connected in everything to the plan of God, to the humanity. Kumbaga, konektado ito sa redemptive plan ng ating Panginoon kung paano niya ililigtas ang buong sangkatauhan. So makita natin dito sa Matthew 28, 18 to 20, ano po ito? This is the Great Commission. So makita natin, and the second verse that we have is Luke 24:49. At sa Acts 1:8, ito naman yung iprinamis niya yung banal na Espiritu, di po ba? So from Great Commission to the promise of the Holy Spirit and to the receiving and the empowerment of the Holy Spirit. So bakit ko po sinasabi ito? To connecting the dots, sabi nga po natin, the Matthew 28, 19, 20, this is the commission. So sa Luke at sa Acts 1:8, this is now the provision. So ibig sabihin, makikita po natin na kapag may pinagawa ang Panginoon, hindi niya hahayaan na gagawin mo ito sa sarili mo lang. Di ba ilang beses na po natin naririnig sa mga nagpre-preach dito, when God chooses you, He will equip you. Kaya nga yung iba na tumatangga, ay pastor, hindi pa ako ready. Ay pastor, kasi ganito. But this is put in your mind that when you have been selected, yes, you need to put work to your study, but remember, there is a God, there is that Holy Spirit who is always willing and ready to give you what you need para ma-accomplish yung purpose na binigay niya sa atin. So ano yung pangatlo? There is that commission, there is that provision, yung pangatlo, and there is the possession. So ibig sabihin, ipinangako ng Panginoon, ipinrovide ng Panginoon, at siguradong matatanggap po natin. Because He is the God who promises. Naniniwala po ba tayo doon? So sometimes, di ba, sinasabi natin, hindi ko naman pinapanalangin, pero binibigay ni Lord. Di ba? Natutuwa tayo sa mga ganong bagay because God indeed knows what we need. Tama po ba? So in the book of Acts, this is the start of things from the Great Commission, and now the fulfillment of that Great Commission, makibabasa po natin yan sa the book of Acts. Tama po ba? Nakuha po natin. Then, sige po, bilisan natin ng konti. So tandaan po natin, when God promised, God also fulfilled, because He is the one who also empowered us. Kaya nga po patuloy natin sinasabi, it is not, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa patuloy na pagkilos ng Panginoon sa mga buhay po natin. Lagi natin pinapaalala sa bawat isa, gaano ka mang kagaling, gaano ka mang kayaman, gaano ka mang kahaba ang buhay mo, galing pa rin yan kay Lord. Amen po ba tayo doon? So, God promised, God fulfilled. Kanino niya nito pinagkaloob? Una, sa kanyang mga disciples and to His church. Di po ba? Tandaan po natin yan. Sino ang unang in-empower ng Holy Spirit? Yung mga disciples. Di po ba? Then after, nagkaroon ng preaching. Ano nangyari? 3,000 were saved and were baptized. Nagkaroon ng persecution. So makita po natin yung cycle. So, these things
eto na tayo, the church age, tayo na po yon. Naniniwala po ba tayo, di ba? Sabi nga natin, we are the church. Tama po ba? So, kung titignan po natin, ano yung purpose ng promise na yon? Makikita po natin siya sa Acts chapter 1, verse 8b. Ano po yung nasusulat dyan? And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Kaya kung titignan po natin, dito po nakaangkla yung full message kung ano po yung pangyayari doon sa Book of Acts. Because God is showing us how to be a witness. Ibig sabihin, paano ba natin maihahayag at maipapakita yung pagkilos ng Panginoon sa buhay po natin. Right from the very start. At paano nagsimula ito? By the empowerment of the Holy Spirit. So, pa rin po tayo. Ang sabi dito, Acts 1:8 pa rin tayo. So, anong sabi diyan? You will start in Jerusalem. And then sabi niya, Judea, Samaria, and to the end of the world. Kaya nga po kung minsan sabi, yung iba nagme-mensahe dito, nire-relate. Jerusalem is your family. Judea is yung kapitbahay mo. Samaria is yung nasa kabilang bayan. At ito, di ba? Pag nag-abroad ka na. So, nasan na tayo ngayon? Ha? Yung iba inuuna yung nasa abroad bago yung sa Jerusalem. Kaya pabalik po tayo. But that is the plan of the Lord na sabi nga, di ba, naririnig nyo rin po sa atin. At hindi lang po sa amin, kundi madalas na once you receive that gospel, kung titignan po natin na all throughout the Bible, di ba, lahat ng nakakilala sa Panginoong Yesus, anong ginagawa niya? Inuuna nilang i-share sa kanilang sambahayan. Di po ba? Makita natin? So this is the same thing for us. So ito yung plan for us to be a witness in Jerusalem, Judea, Samaria, until the end of the world. So, alam na po natin yung commission natin, alam na po natin yung work na dapat na may accomplish natin. So, yan. Babasahin pa ba natin yan? Hindi na, no? Nabasa na natin. So, we have in the Acts, ang verses po natin is from Acts 7:54 to 60 hanggang chapter 8, verse 1. So, we are expecting, because na ipopost na po natin sa ating Facebook page, yun din, our prayer, our appeal, ang pakiusap po namin, basahin nyo din po yung verses na yan before dumating dito. So, nung sinabi ni Ate Ima last week na itutuloy, may nagbuklat po ba ng Bible at basahin yung susunod? Ay, napaka-honest nyo naman, walang nagbasa. So, kailangan po natin yun kasi when we become excited to one story, sino yung dati nagbabasa ng mga pocketbook dito? Di ba? Naghahanap ka pa kung saan palengke mo marerenta yung kadugtong nun, the comics, lahat, di ba? It should be the same thing when reading the Bible. Kapag sinabi, ay, yung second part, di ba, may susunod pa to. Di ba? Dapat ma-excite tayo na basahin at tignan. Then, tignan natin ano ba yung impression natin. Then, after we listen to the message, ma-check natin kung tama ba yung pagkakaunawa natin dun sa binasa natin. Amen po ba? Ayan. Yon. So, our series, yan, Profile of Courage. So sabi ko nga, when we heard of the name of Stephen, ano yung unang pumapasok sa isip po natin? Di ba? Yung conclusion na, ay si Stephen, siya yung binato. Di ba? Kumbaga yung end part na lang ang laging natatandaan natin. Hindi natin tinitignan kung paano ba siya nag-umpisa. So all throughout the Bible, di ba natin naisip, bakit kaya mas naunang banggitin si Stephen kaysa kay Apostle Paul? Di po ba? Bakit kaya si Stephen? Bakit kaya ito yung sa Book of Acts, nauna si Stephen bago kay Apostle Paul? At isa pang tanong, ano yung relasyon ni Apostle Paul naman kay Stephen? Kaya nga po, pag tinignan natin yung Bible, sinasabi ko, this is 66 book that is connected together. So, Stephen, yan, sabi ko nga, yun yung naalala nyo, di ba? Yan yung tumatatak sa isip natin. But all throughout sa pag-aaral natin, we have established so far on the first week. Sorry, mali yung binago ko pala, yung aking transition. So sabi natin, profile of courage. So how do we find courage? Nababasa niyo po yan?
Courage is not the absence of fear, but rather the judgment that something else is more important than fear. Kasi kung minsan, hindi ka natatakot, is matapang ka na. Kung minsan, nagmumukha ka lang tanga. Di po ba? Bakit? Sa isipin natin, sabi sa'yo, pumunta ka sa gera, wala kang dalang bala, wala kang training, walang kahit na nasusugod ka na lang. Di ba? Is that courage or is that stupidity? Di ba? Mag-share ka, di ba? Mag-share ka, sabi mo Christian na ako, mag-share ka without even knowing kung ano yung i-share mo. Is that courage or is that foolishness? Kaya nga po, courage is defined kung minsan tayo, yung isang bagay na alam natin, dahil alam natin ito ay tama, dahil alam natin ito ay dapat na i-share natin, then we find courage in that. So we need to differentiate and we need to define that right courage. At sa buhay po ni Stephen, although he end up being stoned to death, nasa kanya po yung embodiment ng courage. So hopefully makikita po natin with this series today kung bakit ang naging title natin is A Profile of Courage. So balikan po natin. Si Stephen, sabi po natin, from follower to leader. Bakit? Di ba? Nakakilala siya and then isa siya sa mga 7 pinili. Tama? So, we can be that way. Sino ba dito ang kapapasok pa lang ng church, nakita lang ng pastor, leader ka na agad, elder ka na agad, di po ba? Hindi. Mag-uumpisa ka sa pinakababa. So, from follower to being a leader, chosen 7. Mababasa po natin yan. And then, from being a leader, he become an accused. Anong inaccuse sa kanya? Yung 4 na blasphemy, di ba? From accused of being a blasphemer to being a defender of faith. Kaya nga po yung title natin sa series na yon, Apologia, means apologist. Tag doon sa kandyon? Apologetics. Apologia, it means in defense of the faith. So, ibig sabihin, inaccuse siya that you are blaspheming our faith, pero nabaliktad bandang huli, ang sabi niya, hindi ako nag-blaspheme kung hindi kayo. Kaya nga yung last verse natin, anong sabi ni Ate Ima, di ba? Nagalit sila sa kanya. So, from accused to defender, and now we are on the third part, from faithful witness to the first martyr. So yan po yung kung isa-summarize po natin ang buhay ni Stephen. So sometimes sa atin, pag narinig natin ang salitang martyr, it comes into negative point kasi yung martyr namamatay agad, di ba? Namamatay po siya. Tama po ba? So, kung titignan po natin sa buhay po ni Stephen, ito ba yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin na maging martyr din tayo? So that is what we will try to understand as we go through. So ito yung mga katanungan na dapat natin tignan. Una, paano ba natin maisusukat o maipapakita ang tunay na katapangan at katagumpayan? Do we really understand what courage is? How can a Christian define courage? Paano ba natin madidefine yung salitang courage? Pangalawang tanong natin, ano ba ang basehan natin o paano ba tayo magiging matapang at matagumpay na Kristiyano? Pangatlo, is there really victory in death? Paano mo masasabing naging matagumpay ka kung pinatay ka ng walang kalaban-laban? So this is the reality of the questions that we need to answer. Mahanapan natin ng kasagutan for us to understand yung conclusion ng life ni Stephen. So sabi nga po natin, ito po yung pinaka-title natin, Martyrio. Ibig sabihin, it's a Greek word for martyr. So kaya nga po last week, it's apologia, ngayon naman is martyr. O papamagatan natin a victory in death, di ba? So kapag nanonood tayo ng pelikula, di ba? Ayaw nating namamatay yung bida. Bida nga eh, di ba? Kaya sino dito mahilig sa Korean? Di ba? Yan, si Kuya Mon, marami sila dyan, di ba? Di ba sa Korean movie, bakit mo alam pastor? Tanong ni Kuya Rod, bakit mo alam pastor? Di ba? Hindi, di ba? It's either na pangit ang ending, walang ending, o namatay yung bida, di po ba? Pero sa Pilipino, hindi mamatay-matay ang bida, di po ba? Kaya sa Pilipino pa rin tayo, di ba? Si Cardo Dalisay, di ba?
Sa pagiging probinsyano, ano na siya ngayon? Stockholder na yata siya sa Manila. So, yan, Acts 7. So, sabi ko nga po, sa buhay ni Stephen, dapat maunawaan natin at ma-define yung salitang courage and victory. So, tignan po natin, in understanding the word of courage, isa po sa mga bagay na dapat natin makita, may pagkakaiba ba yung salitang courage at strength? O ano yung relasyon ng salitang courage as strength? Di ba? Kasi isipin natin, bakit nagawa ni Stephen yung kanyang mga ginawa? Dahil lang ba yun sa tapang niya? O dahil din sa kalakasan niya? So, nung tinitignan ko ito, sabi ko nga, dapat ko bang idagdag to o hindi? But it could help us understand the difference between courage and strength. Di ba? Kung minsan pinapakita nating malakas tayo, pero wala namang tapang. Di ba? Kung minsan matapang tayo, pero kunang sa lakas. So, we end up being defeated. So, kung titingnan natin courage, sabi dito, it takes strength to be firm, it takes courage to be gentle. Di ba? Ano pa sabi niyan? It takes strength to conquer, it takes courage to surrender. Di ba kung minsan, kapag nandyan sa taas yung pride natin, ayaw natin mag-surrender. So it takes courage for you to humble down and admit sometimes kung mali tayo. Tama po ba? Sabi pa niya dito, it takes strength to be certain, it takes courage to have doubt. Bakit? Kung minsan siguradong sigurado tayo kahit alam na nating mali. Di ba? Sigurado kang tama ka eh. Pero nung may nagsabi sa'yo, hindi, mali ka kasi ganito yan. Alam mong, oo nga pala, no? Pero, di ba? Hindi, tama pa rin ako. Sometimes ganyan ang nangyayari when it comes especially sa mga, kumbaga sa pananampalataya natin, ayaw nating bitawan yung mga nakagisnan natin. Di ba? Ayaw nating i-entertain yung doubt kung tama nga ba tayo o mali. Basta tama tayo. Di ba? Kaya sabi diyan, it takes strength to be certain, it takes courage to have doubt. Ano pa yung sabi? It takes strength to fit in, it takes courage to stand out. Anong ibig sabihin natin? Di ba? Sometimes mas gusto natin na makiisa na lang. Di ba? Pero kung minsan it takes courage na kung may mali na, you need to stand out of it. Di ba? You need that courage to stand out of it. So ano pa sabi diyan? It takes strength to feel a friend's pain. Di ba? It takes courage to feel your own pain. Di ba? Hindi ba pwedeng ako naman yung nasasaktan? Hindi ba pwedeng ako naman yung umiyak sa balikat mo? Hindi ba pwedeng, di ba? Pero dahil, hindi, malakas ako eh, kakayanin ko, di ba? Sometimes it takes courage to admit na kailangan mo rin ng balikat na maiiyakan, di ba? Ng taong makakausap. It takes courage. So ano pa yung sabi niyan? It takes strength to endure abuse. It takes courage to stop it. Hindi, kaya ko pa. Okay lang yan. Kakayanin ko. Di ba? Hanggang dulo, hanggat kaya ko pa. Sometimes we need to take courage to stop that. Sabi doon, it takes strength to stand alone. It takes courage to lean on one another. So ano pang sabi diyan? It takes strength to love. It takes courage to be loved. Ano yung panghuli? Sometimes it takes strength to survive. It takes courage to live. Conclusion na po tayo. So nakita po natin, ayan, may mga nagpipicture pa. Yan. Courage. So, yan po yung kumbaga kailangan natin ma-differentiate yan. Kung minsan, sa ginagawa natin na gusto nating ipakita na malakas tayo, di po ba? Sometimes, we forget yung mga bagay na kailangan din natin. And it takes courage sometimes to point that out to each and every one of us. Amen po ba? So pangalawa naman yung victory. Paano ba natin masasabi yung victory o yung katagumpayan? So in a battle, di ba? Sa isang giyera, sabi nga po, victory can be defined in 4 ways. So sabi dito, decisive victory, tactical victory, strategic victory, at saka pyrrhic victory. So isa-isay natin, bilisan lang po natin. Yan. Yan. So, pag decisive victory, ibig sabihin, na-achieve lahat ng purpose. Ibig sabihin, walang katalo-talo. Lahat ng gusto mo pangyari, nangyari. Tactical victory, specific lang. Ito yung mas importante. Hayaan na nating mawala yun. Ang importante, di ba? So, in our battles in life,
yung victory natin pwedeng isa dito. Di ba? Strategic victory secures a long-term advantage. Di baling mawala tong isang bagay na to as long as hawak ko to kasi ito yung magsusustain sa akin until the next stage. Ito naman, Pyrrhic victory, nanalo ka nga pero parang natalo ka rin kasi nawala naman lahat sa'yo. So sa tingin natin, in the life of Stephen, what type of victory did he receive? Is it decisive? Is it tactical? Is it strategic? Is it Pyrrhic o yung tinatawag nating ultimate victory? So makikita po natin mamaya yan. So it's just defined. So makikita natin sa pagkikipag-battle natin sa mga sitwasyon natin sa buhay, sa mga problema po natin sa buhay, in order for us yung victory na nare-receive natin, nasaan ba dito? But definitely, kung minsan, we need to give up something to gain victory. Naunawaan po natin, di ba? Even in our Christian life, we need to give up our old self para umangat yung new self natin. We need to do that. We need to understand the victory. We need to understand the courage that we need so that we can move forward sa ating pananampalataya. So, ito yung buhay ni Stephen. Ito yung mababasa natin sa Bible na makikita natin na bakit sinabi natin Stephen is a man of courage. Because of these things. This is what empowers Stephen. So sa atin, kung ano yung power na binigay kay Stephen during that time is the same power that has been given to us. It is the same Holy Spirit who empowers Stephen during that time. It is the same Holy Spirit that is in a Christian that truly believe on the message of that gospel. Hindi po nag-iiba yan. So kung makikita natin, these things is that courage, and that courage give him that victory. Kaya nga po sinasabi natin, walang Kristiyanong talunan. Because why? If you are truly a Christian, sabi, you should be a man full of faith and a Holy Spirit. Tama? And then sabi dito, because of the empowerment of the Holy Spirit, people will see this in you. So ano pang mangyayari? You will be a true believer and defender of faith. Kaya nga po, hindi madali ang pagiging Kristiyano. Hindi madali, sabi natin, hindi madaling makita sa buhay mo kung tunay ka nga bang Kristiyano, kagaya nga po nung tanong last BS, di po ba? Ang resulta ng tunay na Kristiyano ay nakikita sa pagbabago sa buhay po ng bawat isa. Madaling sabihin na Kristiyano ako, pero kung di nakikita sa buhay mo, hindi po namin pwedeng sabihin na amen. Diba? It's better for us to tell you na no, kaysa sabihin na oo, Kristiyano ka na. Because you will have that false assurance, you will have that false belief. So, para mas maunawaan po natin yung tinuturo po natin ngayong umaga, we need to do the contrast. Ano po yung contrast? We need to see the difference between the Jews o yung Sanhedrin and Stephen. Tama po ba? Kailangan nating ikumpara. Diba? Para maunawaan natin yung isang tao na napuspos ng Espiritu at isang tao na wala yung Espiritu sa kanya. Tama po? So makikita natin dito, sabi dito, the contrast between the Christ-hating word of the Jews and the gentle loving soul of Stephen. The word that is in fury, the believer that pays their fury. Ano pa sabi dyan? The people that obeys the law, the believer that believes in grace. Ano pa? The people that is condemned by the law, the believer that is saved by grace. So ano yung huli? The people that killed because of hostility, the believer that dies in victory. So yan po yung contrast na titignan po natin sa araw na to. So ano pa, titignan natin, them, the Jews, and Stephen, may 4 na punto po tayong i-discuss. So I hope matapos ko within 20 minutes. So sabi dito, una, sila na full of anger, and Stephen that is full of spirit. Pangalawa, they who are marked by spiritual blindness, and Stephen who is marked by spiritual sight. Pangalawa, death and life. Pang-4, malapit na tayo sa February, hate and love. Di ba? Ano ba ang kaibahan ng galit at pagmamahal? So tuloy po tayo, bilisan natin at giniginaw na sila. So yung unang verse natin, point 1, si Kuya Rod, maganda na yung ganun eh. Point 1, sabi dito, sa verse 54 to 55, ang sabi po dyan, di ba?
Ayan. Balik tayo. Kung babasahin po natin, this is the first point. They were full of anger and he was full of spirit. So kung titignan po natin sa Bible po natin. So, ito yung narinig nila sa verse 54, sabi dito, when they heard these things, they were cut to the heart and they gnashed at him with their teeth. So it's the same message that Stephen told, sa same message din ni Peter during his first sermon. Tama po ba? So ito yung reaction ng mga Jews, ito yung reaction sa Acts 2:37. So kung makikita po natin, is the same verse. So yung isa, they were cut to the heart. They were cut to the heart sa Acts 2:37, pero nagkaiba po sila ng response. Tama po ba? So, kung titignan po natin, they heard the same gospel, they heard who Jesus Christ is, pero magkaiba po sila ng naging response. So, how do we conclude this? Sasabihin nga po natin, our response to the preaching of the gospel will defines who we are. It can either fill us with anger or fill us with the Holy Spirit. So malalaman po natin yon because that is the reality, di ba? Bakit pastor 3,000 lang out of the 500,000 during that time? Bakit 5,000 lang out of the so many peoples during that time? Bakit pastor nung nag-share ako ng gospel sa mga kasamahan ko, isa lang yung naniwala at tumanggap? Noon pa nangyayari na po yan. That is the reality, kaya hindi po dapat tayo panghinaan ng loob at magpatuloy lang po tayo sa pag-share. So, full of anger and full of the Spirit. So kung makikita natin sa verse na yon, 54 to 55, una, na-offend, nagalit, nagngit-ngit. When your heart is full of anger at nirebuke ka, anong nangyayari? Magagalit ka at magingit-ngit sa nagre-rebuke sa'yo. Tama po ba? But if your heart is full of the Spirit of God, anong mangyayari? Magsisisi ka sa halip na magalit. Pangalawa, pinatitigas ang puso laban sa katotohanan. Yung pangalawa, handang tanggapin ang katotohanan. Pangatlo, sabi dito, tatanggapin nila ang puot ng Diyos dahil sa patuloy nilang pagtanggi sa katotohanan. They are willing to accept the wrath of God. But if you are full of the Spirit, hahanapin ang kaligtasan upang maiwasan ang puot ng Diyos. Di ba kagaya nung 3,000 sabi, ano yung gagawin namin para kami maligtas? Pero dito, sa Acts 7, ano nangyari? Di ba? Gusto nilang patayin si Stephen. So, pang-apat, di nila pinaniniwalaan ang mga milagro, salita at turo ni Jesus. Yung pang-apat naman, naniwala at nanahan at pinanghawakan ang mga ginawa, pangako at salita at katuruan ni Jesus. So ano po yung sinasabi natin dito? You will see the contrast of the one who is full of anger and the one who is full of the Spirit. Kaya nga po, when the Holy Spirit start the work sa buhay po ng isang tao, hindi pwedeng sabihin na hindi ka kayang baguhin ng banal na Espiritu. The Holy Spirit is God. He's all-powerful. Kahit gano'n katigas ang puso na yan, kayang-kaya niyang baguhin. It's either nag-umpisa na siya or hindi pa niya inuumpisahan sa buhay mo. Dalawa lang po yon. Walang middle ground. So, pangalawa, sabo dito. Anong sabi po dyan? When God's grace does not move you, when the glory of the gospel does not change you, sana naman, the judgment that will come will provoke you. It's either provoke you to repent or provoke you na magalit dun sa nagsasabi sa'yo. Tandaan po natin, sabi po dito, hell does not produce remorse, it produces anger, it produces fury. Ano po ibig sabihin nito? Kapag may nag-share sa'yo, sa halip na matuwa ka, tanggapin, at nagalit ka pa, ibig sabihin, ano pinupunto? Nasa hell ka na. That's the reality. So, Acts 7:55 to 57. Pangalawa na po tayo. So, nakuha po natin yung kaibahan. The one who is full of anger and the one who is full of spirit. Sabi dito, they were marked by spiritual blindness, but Stephen by spiritual sight. So, sabi dito, di ba, definition sa niya, being full of the Spirit, gaze into heaven, saw the glory of God and Jesus is standing at the right hand of God. Ang isang tao na hindi pa pinananahanan ng banal na Espiritu, hindi niya kayang makita ito.
Sabihin man niya na nakikita niya kung hindi totoo yung kanyang pagtanggap, hindi po totoo yung kanyang nakikita. Guni-guni niya lang po yun. That's the reality of it. And 56, sabi dito, and said, look, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God. So anong response nila? They cried out with a loud voice, stopped their ears, and ran at him at once with one accord. Isipin mo yon, sabi niya, nakikita ko na ang Diyos, di po ba? Pero anong ginawa nila, tinakpan nila yung tenga. Tingnan natin yung realidad po sa ngayon. During this time, sinasabi ng isang taong napakabanal na nakikita ko ang Diyos sa langit. Andun siya. Sa halip na tumingin pataas, anong ginawa? Tinakpan yung tenga at nagalit kay Stephen. Tingnan nyo yung kung paano kumikilos ang kaaway sa ngayon, di ba? Ngayon may mabalitaan lang na sa isang kahoy, mukha ng, di ba? Takbuhan na doon, di ba? Yung patak ng kandila na naghugis mukha ng tao, takbuhan na doon. Samantalang kay Stephen, sabi niya, nakikita ko. Di ba? So anong susi para makita natin ang mukha ng Diyos? Ang banal na Espiritu. So kung gusto mong makita at maranasan ang Diyos sa buhay mo, kailangan nandun yung banal na Espiritu. So, spiritual blindness versus spiritual sight. So, yung isa, pag blind ka, ibig sabihin, hindi ka pinananahanan. Yung pangalawa, if you have that spiritual sight, makikita kasi pupuspusin ka ng banal na Espiritu. So, blinded by the law, pinangahawakan pa rin nila yung dati. Di ba? Yung 10 Commandments. Kasi ito yung sinabi ni Moses. Ito yung binigay sa amin ng Diyos. Kasi ako ay, tawag doon, heir. Anong tagal ng heir? Buhok? Tagapagmana. Tagapagmana ni Abraham, sabi niya, understand why God gave the law. So, ibig sabihin, yes, andyan, binigay ng Panginoon ng kautusan. But when you have been given that spiritual sight, mauunawaan mo kung bakit ba ibinigay ng Diyos ang kautusan. Tandaan po natin, binigay ng Panginoon kay Moses ang 10 Commandments para magkaroon sila ng tawag doon, maunawaan nila kung ano ba yung mabuti at hindi mabuti sa mata ng Panginoon. Pangatlo, they are knowledgeable of the Scripture, law, history, and God's purpose, but lacks spiritual insight. So, when you are filled with the spiritual sight, meron kang spiritual insight, so nauunawaan mo, nagkakaroon ka ng knowledge and wisdom. May mga taong matatalino, kabisado ang lahat sa Bible, di ba, magaling sa argumento, but they lack the spiritual sight. So, sa ating mga Kristiyano, hindi mahalaga. Sabi natin, hindi importante na kabisado mo, ang mas importante is nauunawaan mo. Tama po ba? Nauunawaan mo ang salita ng Panginoon. Pang-apat, they focus on their anger, hatred, and their circumstances. Pero kapag ikaw ay isang taong puno ng spiritual sight, you will gaze on heaven and will see the glory of God. There will be calmness, love, and readiness. Sino na po ang matagal ng Kristiyano dito? Sino yung bago lang? Sino yung bago lang? So, tingnan po natin yung kaibahan sa sitwasyon ng isang taong binago na ng Diyos. Dati kapag may problema ka, anong unang ginagawa mo nung hindi ka pa Kristiyano? Sinong unang tinatakbuhan mo? Di ba? Di ba? That's the simple reality that God is starting now the work sa buhay po natin. Di ba? Kung may problema ka, hindi mo inuunang manalangin. Di ba? Pero ngayon kapag may problema ka, naaalala mo agad, ay may Diyos na tutulong sa akin. Tama po ba? Napapatunayan po ba natin sa buhay natin yon? Kaya kayong literally gaze up into heaven, ibig sabihin, kapag Kristiyano ka na, kapag andyan na yung banal na Espiritu sa buhay mo, kapag may problema ka, alam mo, unang-unang ginagawa mo, nagdadasal ka. Pero noon hindi, iiyak ka, di ba? Hahanap ka ng kakampi sa'yo, di po ba? Hahanap ka ng kakampi sa'yo na gusto mong marinig is yung magpapasipay sa'yo. Pero ngayon, dahil Kristiyano ka na, you understand, you need to pray. You need to ask God. You need to seek people who also knows God. Tama po ba? So that is simple realization na nag-uumpisa na yung pagkilos ng Panginoon sa buhay po natin. Sino nakaranas noon? Amen. Praise God. Marami na. Yan. 17 ba sila, Kuya Eugene? Ilan tayo? 17 out of ilan? 755 sabi dito, so the glory of God and Jesus. So nabanggit na po natin yan. Anong sabi po dito? If we are marked by spiritual sight, we will be able
to take our eyes off our circumstances and gaze towards heaven. Patuloy tayong mananahan sa mga pangako ng Panginoon, anuman ang sitwasyon. Patuloy na ang mga mata natin ay sa Diyos itutuon. Ibig sabihin, dati, kapag may problema ka, pinagpupukusan mo yung problema mo. Ngayon, ang sinasabi po sa atin, gaze upon heaven and look unto God for help. And that is a sign of spiritual insight. So, tuloy po tayo. So, they cried out with a loud voice. Ito naman, spiritual blindness. Sabi dit, if we are marked by spiritual blindness, we would not want God's truth. We would not want to know the truth. We would not listen. We couldn't understand. We couldn't repent. At ang ending nun, we couldn't be saved. So, kung wala ang banal na espiritu na siya magbubukas ng ating mata at puso sa katotohanan, di natin makikita ang kabanalan at kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga po, di ba, it starts with the work of the Holy Spirit. Kasi kung sa pansarili lang po natin, ang mangyayari, ang titignan natin parate yung sitwasyon natin. Kung sino siya, kung sino ako, kung ano yung ginawa niya, kung ano yung magagawa ko. But through the work of the Holy Spirit, nagkakaroon tayo ng tinatawag na spiritual insight that ito yung dapat kong gawin. Tama po ba? Ito yung gustong ipagawa ng banal na espiritu sa akin o sa bawat isa po sa atin. So, next, ang sabi diyan, the Holy Spirit gives Christians a different understanding of Scripture, history, God's purpose, worship, and the meaning of the law. So, isip pa ito, di ba? Dati, kontento na tayo basta nagagamit tayo, di ba? Basta nakakatugtog tayo, basta nakakakanta tayo. But when you have that spiritual insight, di ba? Nagkakaroon ka na ng conviction. Tama ba yung exhortation ko? Tama ba yung suot ko pag tayo ko? Tama ba yung attitude ko? Napapapurihan ko ba si Lord sa mga ginagawa ko? That is mark of a spiritual insight. So, hindi lang basta nagagamit ka na, kundi pag tatayo ka sa harapan, you make sure that you are indeed worthy. Ano ibig sabihin? You do your best. Anong ibig sabihin ng you do your best? You prepare yourself by praying, by reading. Di ba? Nandun na yon. Hindi yung basta tatayo ka na lang kasi talented ka. So that is one thing of what we call as spiritual sight. So sabi dito, the law was never meant to save but to show the exceeding sinfulness of sin. So sila patuloy na pinangahawakan na tagapagmana kami ng pangako kay Abraham, kaya maliligtas kami. Di ba? Sumusunod kami sa 10 Commandments, kaya maliligtas kami. Pero sabi naman sa Bible, isa lang doon ang hindi mo masunod. Di ba? Isa lang doon ang hindi mo masunod. Hindi mo na nasunod ang lahat. So, anong sabi dito? Non-Christians misunderstands all these things. Anong ibig sabihin? Because they follow the law, ang ibig sabihin, nakarely sa kung anong kaya nilang gawin. Dahil sabi diyan, God gave the law in order that men might save themselves by it through good behavior and morality. Sa dati nating pananampalataya, sa dating religion natin, di ba? Nung sabi, ay may nagawa akong kasalanan, makapagsimba at nang mabawasan, di ba? Tuwing birthday na nga lang magsisimba, nag-i-expect pa na mababawasan yung kasalanan. Eh, once a year lang yun, di ba? So makikita natin ngayon that being a Christian, it changed that perspective na yung pagpunta mo sa simbahan ay hindi para magbawas ng kasalanan. Ang pagpunta mo sa simbahan ay para magpuri sa Diyos na siyang tutubos sa iyong kasalanan. Tama po ba? So, it changes the perspective, it gives you that spiritual insight na yung pananampalataya natin ay dapat alam natin ang pundasyon. Na ang pananampalataya natin, alam natin yung katotohanan. Tama po ba? Kasi yung pananampalatayang hindi mo alam yung pundasyon, hindi mo alam yung katotohanan, kapag may pinagdaanan ka, di ba? Kasi ang dami nang dumadaan dun eh. Di ba? Yung mga may pinagdadaanan, di ba? Sa susunod pa, pag nadaan kayo, paki-pin, send sa akin, lagyan natin ng detour. Di ba? So, yun lang po kung minsan, when we have that spiritual insight, we understand na yung ginagawa natin, first and foremost, is to glorify God. It's not for ourselves, but it's for us to give back to God what He has done for us in that cross of Calvary. Yun po yung pananampalataya na dapat meron tayo. Yun yung reason kung bakit nandito po tayo.
first and foremost to worship and honor the God who gave His life for us. Amen po ba? Amen. So, pangatlo, verse 58, 59 po tayo. The contrast between death and life. So, sabi dito, they are killing, he is entering into eternal life. So, pangatlo na po tayo. Kapag isa ka ng Kristiyano, iba na ang view mo sa kamatayan at sa buhay. Tama po ba? Sino dito ang hindi takot mamatay? Wag muna. yun yung joke. Yun, di ba, yun yung joke namin kung minsan talaga si Kuya Mundo niya kasama namin na umattend kami ng prayer tower, may isang pastor. May niya, sabi, sumigaw siya, "Are you ready to die?" Sabi. Kahit kaming pastor, nakaganon na lang kasi hindi pa kami ready. So makita natin, we understand the difference between death and life. Diba? So sa isang Kristiyano, sabi nila ang isang Kristiyano, kapag Kristiyano na siya, medyo nagiging kwan na siya. Alam mo yung misconception na dahil Kristiyano ka na, parang para sa kanila, nababawasan ka na ng emotionalism. Napansin niyo po yon? Kasi nauunawaan mo na kapag namatay na siya, wala ka na magagawa eh. Dapat yung gagawin ko bago pa siya namatay. So kahit mag-iiyak ako, kahit magsisisigaw ako, di na niya maririnig. Kaya nga po yun ang reminder for us. Do what you need to do while they are still alive. Kasi pag namatay na yan, kahit gano'n na po kalakas ng sigaw mo, ng iyak mo, wala na po yan. Di na po niya maririnig. So, we understand death and life. For non-believers, death is the end. But for Christians, it is the beginning of road to eternity, either with God in heaven or Satan in hell. So, tignan po natin. Ayaw pa nating mamatay bilang mga Kristiyano. Pero nauunawaan natin, for us to be with God in heaven, which is the ultimate, di ba? Our ultimate destination, we need to die physically first. Pero hindi pa tayo ready. Tama po ba? Oo. Si Lord lang nakakaalam noon kung kailan yun. Kaya we must always be ready. But when that times come, it's either, sabi nga, this is the reality. It's either you will spend eternity with God in heaven or eternity with Satan in hell or sinasabing lake of fire. Wala pong kanyan, walang middle ground. So kailangan nating maging ready. So death and life, kamatayan at buhay. So they had death in their minds, Stephen had that eternal life in mind. Kaya nga po, di ba, madalas pinapaalala po natin, huwag nating ipagpalit yung mga temporary na bagay sa eternal na bagay. Huwag nating ipagpalit yung mawawala kaysa sa panghabang buhay. Tama po ba? Do not change. Huwag natin ipagpalit. Halimbawa, just because of, sabi na natin, masasayhan ka for several months, pero ang katumbas naman yon is, tawag doon, kalungkutan in hell. O, kaya tignan po natin, we need to understand between temporal and eternal. Ano ba yung priority mo right now? But for us Christians, our priority is that eternal life with Christ in heaven. So, 2 minutes na lang daw? Nagulat ako. Ha? Anong nangyari? 1 minute na lang, pambira. They believe that to kill or, sabi diyan, they believe that to kill or death of their enemy is their victory. Pangalawa, Christians believe that to die because of their faith in Christ is the ultimate victory. So makita po natin bakit gustong patayin si Stephen. Kasi akala nila pag pinatay si Stephen, kapag pinatay yung mga disciples, mahihinto na yung pagkalat ng gospel. Pero kay Stephen at sa mga naniniwala, sabi niya, to die for Christ is the ultimate victory. So pangalawa, non-Christians can only view death as the end and therefore face it with fear and despair. Di ba? Kung non-Christians ka pa, hindi ka maniniwala that there is life after death. Para sa'yo, pag namatay ka, tapos na yun. Kaya kung ano yung pwede mong i-enjoy ngayon, i-enjoy mo na, dahil pag namatay ka, tapos na. Pero that is not what the Bible is saying. Sabi dito, Christians face death with peace, hope, and joy because they know that the Spirit continues after death. There is
the second life. Ibig sabihin, yung buhay, sabi ko nga kanina, na i-spend mo with God in heaven or with the devil in hell. It's either eternal glory or eternal suffering. So, tuloy po tayo. Sabi dito sa 59, sabi ni Stephen, Lord Jesus, receive my spirit. Di ba? So sabi dito, when a believer dies, the spirit, the real person, goes to the presence of the Lord. The body into the grave, awaiting the resurrection at the rapture when the Lord comes for His own. Absent from the body, present with the Lord. Katatapos lang po nating i-BS yan last Tuesday with Kuya Ron. So tandaan po natin, kaya nga po sinasabi natin yung physical nating katawan, di ba? Lahat yan, pupunta sa lupa, wala tayong madadala. Yung espiritu na lang po natin. Buti na lang, hindi pwedeng i-filter yung espiritu, makikilala pa rin ni Lord yan. Kasi yung physical na katawan ngayon, nafi-filter na, di mo nakilala yung, siya ba to? Bilisan na lang po natin. Number 4, the contrast between hate and love. So death and life, kapag Kristiyano ka na, yung view mo sa kamatayan ay naiiba na. Yung kamatayan is just your transitional stage to either eternity with God or eternity in hell. So the contrast between hate and love. So anong sabi dito ni Stephen? Lord, do not charge them with this sin, and when he had sinned in this, he fell asleep. So isipin mo yon, gaano binago ni Lord yung puso ni Stephen. Kaya ba natin yon? Binabato ka na, sasabihin mo pa, patawarin mo sila, Lord. Di ba? Tayo nga maapakan lang yung paa, di ba? Kung nakakamatay lang yung tingin, di ba? Sugat-sugat na siya, di ba? Di ba? Yung nagkasalubong lang kayo, nabangga ng konti yung balikat mo, di ba? Ganun ka na, di ba? Konti na lang, mag-stiff neck ka na, hindi ka na makabawi kasi naantay mo lumingon din, di ba? So makikita natin yung diferensya between hate and love. So, it's the same thing yung sinabi ni Stephen at ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, ito kay Stephen, ito sa ating Panginoon. Sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they do. So, ibig sabihin, this is on the cross. This is Stephen while being stoned to death. So, makikita natin that indeed, Stephen is a follower of Christ. He do exactly as Jesus wanted his disciple to do. To forgive even in the face of death. Kaya ba natin yon? In God's will. Totoo naman yan, di ba? Madaling sabihin, madaling mag-amen eh. Paano kung nandun ka na? Sabi ko nga eh, mabangga nga lang balikat mo eh. Galit ka na eh, di ba? Anong sabi po dyan? Basahin nga po natin. Tama naman, di po ba? Kung marirealize natin, kung wala yung banal na espiritu sa buhay ni Stephen, he will not be able to say, Lord, forgive them. Di ba? Sabi niya dito, ang tunay na pagmamahal ay maipapakita sa pagpapatawad. Until you have forgiven someone, you cannot say that you love him. Until you have forgiven someone totally, you cannot say that you love him. Amen po ba? Hindi pwede na pinapatawad na kita pero wag kang magpapakita sa akin, di ba? Hindi pwedeng pinapatawad na kita pero ayaw kitang makita. Pag pinatawad na natin, pinatawad na po natin. It's the same forgiveness as what Jesus has given to all of us. So, hate. Kung puno ng galit ang puso natin, ang nasa isip natin ay makaganti, makapanakit, kapahamakan at kamatayan para sa taong kalaban natin. Pero para sa isang taong nagmamahal, kung puno ng pagmamahal ang puso natin, ang nasa isip natin ay umunawa, magpatawad, patuloy na ipagkatiwala sa Diyos ang laban natin. Pangalawa, kung may galit sa puso natin, di natin maigagawad ang kapatawaran. Sabi dito, kung may pagmamahal sa puso natin, maidaling maigagawad ang kapatawaran. So, ang galit kailanman ay hindi magdudulot ng kapayapaan kanino man hanggang kamatayan. Tandaan po natin yan.
Ang pagmamahal na katulad sa pagmamahal na Jesus sa atin ang siyang tunay na daan sa kapayapaan. So it's very important to understand the value of hate and love. And if you are a Christian, it will come to you, that understanding, because the Holy Spirit will give us that spiritual insight that can turn these things into proper perspective. Tama po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Sino dito yung dati na ay hirap na hirap magpatawad, pero ngayon parang ang dali na magpatawad? Di ba? Di ba? Paano yung amen nyo? Mukhang nakaka-relate kayo. Sabi dito, hate will always lead you away from Christ and assures you of hell after death. But with God's love, it brings and reconciled us to Him. Sino po ang di nakakakabisa ng verse na to? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. So makita natin, for God so loved the world. So bakit niya ginawa yon? Because He loved the world. Kaya dapat nating maunawaan, we must love as Christ has loved us. That is the only way we can turn hate to love, callousness to forgiveness, spiritual blindness to spiritual sight, pride to humility, and death to life. Ano pang sabi diyan sa huli? From courage to ultimate victory in Christ. Amen? Amen. So hindi pa po tayo tapos. Victory in Christ. Kasi makita natin, nasaan yung victory dun, pastor? Kasi ang huli mo is namatay si Stephen. So makita natin sa verse 1 and 2, sabi dito, now Saul was consenting to his death, and that time a great persecution arose against the church which was at Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. And the both men carried Stephen to his burial and made great lamentations over him. So, sino po si Saul? Si Paul. So nakita nyo na yung relationship ni Stephen kay Paul. So makita natin, kaya nga po natin sinasabi, it all connected. So hindi natin malalaman na connected pala si Paul kay Stephen kasi si Paul pala yung isa na nandun na nag-authorize para batuhin si Stephen. Pero alam natin kung anong nangyari kay Paul, di po ba? Amen. So sundan po natin. Next year, we will start with the series of Paul. Yun naman, anong title ng series natin? A Life Transformed, tama? Transformed Life. Transformed Life, yan. So, tignan po natin. So, Acts 1:8 pa rin tayo. Lahat po tayo, ito yung commission sa atin ni Lord. You shall be witnesses. So, sabi na in Jerusalem. So, napuno na nila yung Jerusalem. So, to understand this concept, sabi nga po, the phase 1 of this verse is Jerusalem. The second phase, anong sabi doon? All Judea and Samaria. And the third phase is the earth, the whole world. So kung titignan natin, sabi dito, the Holy Spirit comes to His disciples as promised. They are empowered witness, preach the first gospel. They are persecuted. The church is born, leadership and organization established. Tama, napag-aralan natin how God established. Di ba? At ang sabi po dito, the church grows, di ba? So tingnan natin yung galing ng wisdom ni Lord, di po ba? May in-empower siya dahil dumami, nakita ni Lord, kailangan hindi na ito kaya ng tao na to kasi kailangan mas magandang organization. Then He created it and the church continually grows. So, kung makikita po natin, sabi sa Acts 5:28, sabi dito, did we not strictly command you not to teach in His name? Di ba si Peter dito pinagbawalan? And look, you have filled Jerusalem with your doctrine. So phase 1 complete because Jerusalem now is filled with the doctrine. Kaya now, yung story ni Stephen now is going to the second phase, which is now they will be scattered to Judea and Samaria to continually preach the gospel. And it is already fulfilled. At andito na tayo sa ngayon sa sinasabi nating phase 3 na ang sinasabi po sa atin, go and make disciples of all nations. So the early church fathers, early church disciples fulfilled this.
Now, it's our role to do this. Amen po ba? Agree po tayo doon? So, kung makikita po natin, the death of Stephen is a description of a Christian victory. All throughout the Bible, there is only one prescribed way that will ensure a victorious Christian life. Paano po yon? The work of the Holy Spirit in the life of a believer. Without the work of the Holy Spirit in the life of a believer, someone will not be victorious in his Christian life. Bakit? He is not Christian in the first place. Without the Holy Spirit, you are not a Christian. Without the empowerment of the Holy Spirit, you cannot be a victorious Christian. So, sabi dito, He made us alive in Christ, empowers us. He is also the one who sustains us by reminding us of all things that Jesus Christ has done, taught, and promised. Kaya nga po, everything that we teach, everything that we preach, sinasabi po natin, it should be from the Bible. Hindi po natin ituturo yung experiences natin. Hindi natin ituturo yung nabalitaan natin. Hindi natin ituturo yung napanood natin na maganda sa YouTube. Kundi ituturo natin yung bagay na naunawaan natin at mababasa ng mga tinuturuan natin sa Biblia. Amen po ba? Kaya nga po, when you look at the story of the Stephen, kaya we go to the series for you to understand. But our prayer, yung nga lang po talaga, hindi po sana naiiwan during Friday yung desire nyo to know more about the Bible. Nawa, dala-dala nyo po yan hanggang sa makauwi po kayo sa inyong mga bahay. Start reading your Bible. Start reading your Bible. Sabi dito, who we are in Christ defines our CV. Ano po yung CV? Curriculum vitae, di ba? Pag sinabi mag-submit ka ng CV, di ba? Ito yung information tungkol sa atin. I just make a play with the words. Sabi, who we are in Christ defines our CV, o sinatawag natin courage and victory. Because our CV, ibig sabihin, yung tungkol sa atin, means Christ victory. So, yan. Last slide po tayo. We are called to be a witness, a living witness, not to die as martyr. Di ba? Hindi natin dapat gayahin si Stephen na pagbabatuhin tayo. But when it comes to that point, anong sabi? But if we die because of our faith, Christ is glorified. Hindi natin sinasabi na huwag kang mamatay dahil sa pananampalataya mo, pero sinasabi natin, we are called to be a witness. Ibig sabihin, buhay. Buhay. Hindi pwedeng yung witness is patay kasi wala na pong value yon. So we need to live for Christ. Our life, yung buhay po natin, should be a living witness for Christ. Amen po ba doon? So now, the challenge, do you have that courage to be a witness for Christ to your family, to your friends, co-workers, neighbors, or strangers? Do you have that courage? You must. We must. Pray, believe, trust, and obey. For God has not given us the spirit of fears. Saan po yan? 2 Timothy? Diba? 5:7, I think 1:7. 2 Timothy 1:7. Tandaan po natin, kapag dumadaan tayo sa punto na natatakot tayo, kapag dumadaan tayo sa punto na yung circumstances na kinakaharap natin, we think that we are in the face of defeat. Remind yourself, you have God in you. You have the Holy Spirit in you if you are a Christian. And that is enough for you to be assured of a victory. Bakit? Sang kahuhugot ng kalakasan, hindi naman sa sarili mo eh. Kay Lord. Sabi nga, when you are faced with circumstances, no matter how hard it is, ano ang sabi? Gaze upon heaven. Because if you have that Holy Spirit, you will have that spiritual insight that God, you will see God there. Nandun si Lord, nandun si Jesus. He is our strength. He is our comforter.
He is the one who promises us na kapag dumating yung time, bababa siya dito sa lupa, kukunin niya tayo, dadalhin sa langit. The promise of a mansion, the promise of eternal life, the promise of wala nang sakit at karamdaman, yung pangako na makalakad ka sa daanan na lantay ng ginto. Is it not enough for you to seek Jesus in your life? Hindi pa ba sapat yun? Tandaan nyo po, anuman yung meron tayo ngayon, hindi pa rin magiging kapantay sa pangako ng Panginoon sa kalangitan. Sabi ko nga, we might live, kagaya ni Juan Ponce Enrile, 101 years, pero with Christ in us, we can live for eternity. Ikaw man yung pinakamayaman dito, wala pa rin katapatan yung kayamanan na matatanggap natin sa langit. Wala pang mayamang tao na nagpagawa ng kalsadang ginto. Pero sinasabi sa Biblia, no more tears, no more pain, no more sickness. Anong gagawin lang natin? Magpupuri lang tayo sa Panginoon. Is it not that enough encouragement? Hindi pa ba sapat na encouragement yon sa bawat isa to give value to the gospel, to give value sa bagay na sinasabi ng ating Panginoon? Maniwala kayo sa akin. John 14:1, anong sabi niya? Let not your heart be troubled. You believe in God, you believe also in me. Basahin niyo po yung kasunod. And that is the promise of what we will receive in eternity in heaven. So, as we go on, sabi ka po dito, pray, believe, trust, for God has not given us the spirit of fear. Let us continue steadfastly. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po tayo. Let us all pray.